Ayan mga parts, ano, andito po tayo sa ating shop, ano. Ayan. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa ating YouTube channel o napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video. Ngayon po, meron po tayong speaker dito sa ating shop na gagawin. So, ang problema po nito mga parts, ano, yung kanyang motherboard. Malaki na po ang sira, ano. So, ito. Ayan. So, ang sabi ko sa may-ari, yung motherboard na to ay sira na. Ang gagawin po natin, ganito, no? Bumili po tayo ng panibagong motherboard. Ito, turuan ko po kayo, no? Ganito po yung gagawin nyo pagka po sira na yung board ng inyong Bluetooth speaker. Ito, pagka sira na to, mga parts, ano? Yung mga sakit nito, huwag nyo pong alisin. Ayan. So, ito po yung iba pang sakit, ano? Ito. So, ito, hindi na natin to papakinabangan, ano? Yung mga sakit na to. Yan. Ang papakinabangan lang natin dito, yung ito. Yung sakit ng speaker na dalawa, saka yung sakit ng battery. So, ito, dalawa yung kanyang speaker. Ayan, dalawa. Oh. Kaya, dalawa yung sakit niya dito sa taas. Yung wire. Yan. Ngayon mga parts, ito, pinutol ko na. No? Yan. Yung nakalagay dito sa ibabaw, pinutol ko na. So, ginrinder ko siya, no? Gumamit tayo ng grinder. Ayan. Kaya ako siya pinutol kasi nga meron tayong ilalagay na panibagong board. Yeah, para noon, hindi na tayo mahirapan do sa pagre-repair do sa isa dahil nga sobrang malaki na ang naging diferensya or sira. Ngayon mga parts, ito yung ating nabiling board sa online, ano? Ayan. So, napakainam po nito. At ang ginawa ko ito, yung gilid na to, tinabas ko ng grinder. So, bakit ko tinabas ng grinder? Para magkasya po siya dito sa ibabaw. Dahil dyan po natin ilalagay yan. Yan. O, di ba? So, hindi na po tayo mahihirapan pang mag-repair do sa isang board na yun at hindi pa natin pasasakitin yung ating ulo. Dahil meron naman pong nabibili na board ng Bluetooth speaker. Yun na lang po yung ating ilalagay. So, ang gagawin lang po natin, iuhulma lang po natin dito, no? Ayan. Aayusin lang po natin yung tamang paglalagyan ng panibagong board ng ating Bluetooth speaker, di ba? Kaya kung may mga Bluetooth speaker kayong ganito na sira yung motherboard, abay, bumili na lang po kayo sa online kaysa pahirapan nyo pa yung sarili nyong mag-troubleshoot kung ano sira, no? So, ito, mga parts, makikita nyo po dito, meron siyang kabitan ng speaker. Makikita nyo po yung positive at negative. Ayan. So, nakalagay naman po dyan. Ito, yung sa speaker po natin, ano? Ayan, titingnan nyo po yung positive at negative. Huwag po kayong magkakabaliktad dito, mga parts. At pagka nagkabaliktad po kayo dito, maaaring masira yung board o yung speaker ng ating Bluetooth speaker na yan, no? So, pati sa battery, ano? Ayan. Pagka nag-connect kayo ng battery sa board ng ating speaker, ano? Palitan nyo na rin yung mismong battery. Huwag nyo nang ikabit yung dati. Ayan. Ito, papalitan po natin, no? Ayan. So, kinakailangan po kasi bago din yung battery po niya, no? Ito, mayroon po siyang 3.7. 3.7 volts lang po yung inyong gagamitin pagka po yung board nyo ay ganito yung inyong nabili. So, makikita nyo naman po sa online, no? Kung ilang volts. Bago po kayo bumili ng board, makikita nyo po kung ilang volts yung kanyang battery. Yung lalapat do sa board natin kung ilang volts na battery, ano. Merong 6 volt, merong 3.7, merong 12 volts. Yan po, 3.7 po yung ating ginamit, no? Na board. Ayan. So, ang gagawin natin, dito natin ikakabit yan, no? Sa kabitan ng kanyang battery, no? Kinakailangan huwag po tayo mababaliktad
para hindi po masira yung ating board. Ayan po. Pagyari po natin ikabit, ipapakat po natin yung battery dito sa loob, no? Gagamit po tayo ng glue stick. Ayan mga parts. Pagkayari po nating ikabit to, magpaparang bago na naman itong ating speaker dahil nga bago yung ating board at bago yung ating battery. So hindi pa tayo gumastos ng malaki dahil nga yung ating board na nabili na to sa online ay ano lang, mababang presyo lamang to kumpara sa bibili ka ng bagong speaker na Bluetooth na ganito, talagang mapapagastos ka uli ng malaki. Dito sa ginagawa po natin mga parts, hindi ka gagastos na malaki. Konti lang, no? Konti lang yung uubusin. Baka hindi pa kayo umubos ng 500 dito. So, kung bibili ka ng bagong ganito, baka umubos ka ng mga kulang 1,000 or mahigit 1,000. Di ba? Malaking tipid. So, ito, bago pa yung battery niya, saka yung board niya. Ayan, o. Pinakat na natin dito yung battery. Gumamit tayo ng glue stick para hindi siya aalog-alog pagka ito tumutugtog, no? So, yung isang battery na yan, hindi na natin inalis. Hinayaan na natin dyan. At ito yung bago. Ayan. So, kung aalisin pa kasi natin yung lumang battery, pahihirapan pa tayo nun. Ala namang kinalaman dyan yan at hindi naman nakakasagabal dyan yan. Yan. So, ang gagawin natin, ito. Yung nabili natin na panibagong board na yan, ay ilalapat na natin dyan. Kitang-kita nyo mga parts. Sukat na sukat. Saka kakabitan natin ng tornilyo, no? Ayan. Ayan, kabitan po natin ng tornilyo mga parts. So, matutuwa na naman yung may-ari nito. Dahil hindi na raw siya bibili ng bagong ganito at nagagawa naman pala. Ayan. Dahil ito, dinala lang daw niya sa ibang technician. Ang sabi ng ibang technician na siraan na rin yung board at hindi na raw magagawa yung board na to. So, ang ginawa ko naman, umorder ako sa online ng ganitong board para mabuo lang itong speaker na to. So, ayan. Nakita nyo naman mga parts na nabuo po natin Ayan So, para na naman bago po ito. Ayan mga parts. Ganun lang po At sana nakakuha po kayo ng idea kung sakali man pong masira yung inyong Bluetooth speaker. Huwag po muna kayong bumili ng bago Yan po muna ang paraan ng inyong gawin.